This dog, they say, has been trapped inside 2 walls. Nasa pagitan siya ng 2 selyadong pader. Sabi ng mga kapitbahay, halos 1 buwan na daw nilang naririnig yun. Malaking aso to eh. One day, we received a call from the barangay captain of Barangay Luz Viminda 1 in Dasmariñas, Cavite. And they're asking for our help about this dog that they say has been trapped inside 2 walls. Sabi ng mga kapitbahay, halos 1 buwan na daw nilang naririnig yun. Pero hindi lang talaga nila mawari kung saan nanggagaling yung tahol. Dahil nga, nasa pagitan siya ng 2 selyadong pader. That space in between 2 walls is very, very narrow and it is sealed. Mapapansin niya. Paano mapapansin niya na sa pinakababa? Inilawan lang. What we did was we tried to make a hole in one of those walls so that we can retrieve or rescue the dog. Nung nakita namin siya, parang umiiyak siya na parang takot. Pero makikita mo na hindi siya agresibo dahil kumakawag yung buntot niya kahit na meron kaming nilagay na tali dun sa leeg niya. Parang takot lang siya pero hindi siya matapang. At parang naghihintay na lang talaga siya ng kung sino man yung makakapansin dun sa mga pagtahol niya. Wala. Parang hindi ka makapaniwala na tumagal siya ng 1 buwan, ng halos 1 buwan dun sa pagitan ng 2 pader. Napakapayat niya, sobrang nipis ng katawan niya. Tapos meron siyang mga sugat sa katawan na maaaring dahil dun sa mga pagtangka niya na makatakas dun sa sitwasyon niya. We saw that on the ground there were some water. So it's like the canal water that Wally has been drinking to survive. We can say that he has a bit of a trauma from being there inside this very narrow space in between 2 walls. Mailap siya tapos hindi siya basta-basta lumalapit sa tao. Na parang hindi pa niya alam kung magtitiwala siya ulit sa mga tao pagkatapos nga nung nangyari sa kanya. Kasi nga naman yung nangyari sa kanya is hindi lang siya abandonment but also betrayal. Imagine, dati meron kang pamilya na kasama mo sa bahay, tapos biglang lilipat na sila ng bahay at naiwan ka. Hindi ka lang basta-basta naiwan ka pa, natrap ka pa sa pagitan ng 2 pader. So it's betrayal, abandonment, and neglect. Yan yung mga hamon sa buhay ngayon ni Wally. Paano niya ma-overcome itong trauma na nangyari sa kanya? We are not able to trace the previous owner of Wally yet. But we are in touch with the barangay. They are doing the investigation for us. Gagather lang talaga kami ng enough evidences and leads para matuloy itong kasong ito. Reminder lang din sa lahat na meron tayong Animal Welfare Act na kapag kayo ay nahuli at napatunayan na inabandon na ninyo yung alaga ninyo o may tinapon kayong mga kuting, nag-abuse kayo sa mga aso, pwede kayong makasumuhan, pwede kayong makulong at pwede kayong mamultahan. Sa ngayon, nasa ampon alaga si Wally. Yun yung spay and neuter and adoption arm ng tita. Binibigyan siya ng sapat na pangangalaga, pati yung veterinary care. Araw-araw nilalakad siya, hinahalubilo siya sa ibang mga aso, sa mga tao, para mag-gain ulit siya ng trust. Para kapag ka naampon siya, maganda na yung behavior niya. Hopefully, limot na niya yung nangyaring traumatizing sa kanya at ready na siya magsimula ulit ng panibagong buhay dito sa mag-aampon sa kanya. Yung pag-ampon kay Wally, hindi lang kay Wally, pati na rin sa ibang mga aso, pinapaalala namin na it's a lifelong commitment, na hindi lang siya basta-basta. So dapat sigurado tayo na committed tayo dito, sigurado tayo na kaya nating panagutan itong 10 to 15 years of having this dog or cat
na maaaring mangailangan ng veterinary care at sigurado tayo na ituturing siya bilang isang parte ng pamilya. Marami pang ibang nangyayari na pang-abuso sa mga aso at pusa na nangyayari dito sa bansa natin. Paalala lang sa lahat talaga na kung makakita tayo ng aso o pusa o kahit anong hayop na nangangailangan ng tulong, huwag nating i-ignore. Bigyan natin ng pansin. Huwag natin silang daanan lang. Kung wala tayong kakayahan na tumulong mismo dun sa hayop na nangangailangan, humingi tayo ng tulong sa iba. Pwede tayong tumawag sa barangay, sa pulis, sa bumbero, sa mga NGOs katulad ng PETA. Pwede nating lapitan yung mga yan. Pinakamahalaga, may gawin tayong aksyon para matulungan yung hayop. Huwag natin silang daanan lang.